Kumusta? Medyo kakaiba yung mga materyales na hihimayin natin ngayon para sa ating masusing usapan. Oo nga eh. Hindi ito yung pangkaraniwang source natin. Tama. Kasi madalas tayong tumitingin sa mga academic journals o kaya mga libro para makuha ng bagong pananaw. Pero ngayon, kukunin natin ang mga lente na iyan at itatapat natin sa isang napaka-unconventional na source. Isang series ng social media posts, di ba? Mismo. Titingnan natin ang ilang video transcripts at social media posts na naipublish noong November 6, 2023 ng isang nagngangalang Narciso Olalo. At bali, hindi ito mga ordinaryong status updates lang na parang nag-post kung anong kinain niya. Hindi. Naglalaman ito ng mga sinasabing mensahe mula sa Diyos na tumutumbok sa mga pinakamabibigat na isyu pandaigdig. Mula sa gera sa Israel hanggang sa pandaigdigang ekonomiya. At meron din irong napaka-radical na pananaw tungkol sa kung ano nga ba ang tunay na demonyo. Ang misyon natin dito, para sa iyo na nakikinig, ay intindihin kung paano pinoproseso ng isang ordinaryong individual ang magugulong kaganapan sa mundo gamit ang ganitong klaseng personal at espiritual na framework. Pero bago tayo lumalim, kailangan nating linawin agad ang isang bagay. Dahil papasok tayo sa napakasensitibong usapin sa talakayang ito. Oo, napakahalaga nito. Ang mga materialis kasi ni Olalo ay direktang humahawak sa mga mainit na isyong politikal at religyoso. Kasama na dyan ang tunggalian ng Israel at Hamas, pati na rin ang mga hakbang militar at pang-ekonomiya ng mga superpower tulad ng Amerika, China at Rusya. Totoo yan. Kaya para sa iyo na nakikinig, napakahalagang malaman mo na hindi tayo kumakampi, nag-e-endorso o pumipili ng anumang panig sa mga gera at alitang ito. Walang pinapanigan ng pagsusuri natin. Tumpak. Ang tanging layunin lang natin ngayon ay i-dissect at intindihin ang mga ideyang nakapaloob mismo sa orihinal na material ni Olalo. Titingnan natin ang mga ito bilang isang case study. Case study kung paano niya binibigyang kahulugan ng geopolitics at moralidad. Mismo. Kaya ang pinaka-interesanting tanong na gusto kong bitbitin mo habang nakikinig ka ay ito. Paano kung ang mga banta ng ikatlong digmaang pandemya at ang konsepto ng kasamaan ay walang kinalaman sa mga multo, sumpa o mga masasamang espiritu? Paano kung nakaugat ang lahat ng ito sa mismong kalikasan nating mga tao? Hihimayin natin ito. Simulan natin sa unang karanasan na idinitalya sa post ni Olalo noong Nobyembre 6. Nakaupo raw siya nang bigla siyang makarinig ng isang napakalakas na boses. Na itinuturing niyang boses ng Diyos, tama? Oo, ang eksaktong linang isinulat niya sa English ay ito. Pakinggan mo ha. Hello America, the biggest model in the world, leave the city or the serial killer. Napaka-kriptiko niyan. Di ba? Pagkatapos niyang marinig ito, bigla siyang nagising sa kanyang pangitian. Lalo na yung paggamit ng terminong serial killer laban sa isang buong bansa o syudad. Kung susundan natin ang logic ng kanyang post at video, ikinonekta niya ang mensaheng ito sa mga totoong pangyayari sa geopolitics noong panahong yon. Partikular na yung gera sa Gaza. Kaya yung leave the city or the serial killer ay binigyan niya ng direktang interpretasyon. Oo, sa pagbasa niya, ito ay isang mariing babala ng Amerika sa mga militanteng grupo tulad ng Hamas at ISIS. Makikita natin sa teksto na ang mga aksyon ng Israel na puksain ang mga grupong ito ay hindi niya tinitingnan bilang simpleng karahasan. Sa halip, inilalarawan ito ng dokumento bilang isang malupit ngunit kinakailangang pagtatanggol sa sarili. Tama. Ang katwiran sa material ni Olalo ay kung hahayaan lang ang mga militanteng grupong ito. Walang katapusan ng gulo sa mundo. Tumpak. Kaya sa pananaw niya, ang mensaheng ito ay nagsisilbing pag-endorso sa matapang na pagpuksa sa itinuturing niyang mas malaking banta sa kapayapaan. Pero dito nagkakaroon ng isang malaking shift ang kanyang pananaw. Kasi mula sa pisikal na bakbakan o barilan, biglang ipinasok sa teksto ang usapin ng pandaigdigang ekonomiya at supply chain. Ito yung tungkol sa langis. Oo, ito yung medyo nakakagulat na teorya niya. Binanggit niya ang konsepto kung saan ang mga bansang kasapi ng BRICS, yung alyansa ng Brazil, Russia, India, China at South Africa, pati na rin ang mga bansa sa Middle East tulad ng Saudi Arabia. Paano kung bigla silang magkaisa? Supply ng langis at huwag nang magpadala nito sa Amerika.
Iyan yung aha moment sa geopolitics ni Ulalo. Bigla tayong inilipat mula sa military warfare papunta sa total economic warfare. Ang lalim ng implikasyon niyan kasi inilalatag ni Ulalo ang isang napakalaking balintuna o irony pagdating sa lakas militar. Yung armas at gasolina. Mismo, ang lohika niya ay ganito. Kahit gaano ka-advance ang teknolohiya ng Amerika, kahit sila pa ang may pinakamalalaking aircraft carrier, pinakamabilis na fighter jets at pinakamodernong tangke, Ang lahat ng billion-bilyong dollar na kagamitang ito ay walang silbi kung walang gasolina. nagiging higanteng piraso na lang sila ng bakal, nakatenga. At sa kabilang banda, ang mga bansang may mas maliliit na militar pero hawak ang monopolyo ng langis ang magkakaroon ng bentahe. Ito yung tipping point na inilalarawan sa teksto na maaaring mag-trigger ng World War III. Hindi ito mag-uumpisa sa simpleng paligsahan ng paramihan ng baril. Kundi sa isang chokehold sa enerhiyang nagpapatakbo sa buong mundo. Isipin mo yung bigat nun. Paralyzation ng isang buong superpower. At syempre, habang binabasa natin ang mga ganitong malalaking geopolitical theories, ang laging tanong ay, paano naman tayo? Tayo dito sa Pilipinas, Oo, ikaw na nakikinig, paano ang mga ordinaryong mamamayan sa Pilipinas? Dito, pumasok ang isang napakadirektang babala sa teksto na tumatarget sa atin. Ipinapaliwanag niya na hindi na kailangan ng sundalo sa bakuran mo. kasi dati ang banta ay mga sundalong nagmamarsya. Ngayon hindi na. Ang mga armas daw ngayon ay parang mga malalaking drone na pinapatakbo mula sa malayo. At inididiin sa dokumento ang matinding banta sa Pilipinas bilang isang bansang naiipit. Naiipit tayo sa gitna ng tensyon ng China, Amerika at Hapon. Proxy warfare. Mismo, ginawa niyang napaka-visual nung banta. Inilarawan niya na ang mga bombang ito na maaaring bumagsak na lang bigla ay kasing laki ng punong niyog. Kasing laki ng puno ng niyog, gusto kong balikan yung sipi mula sa teksto na nagbubuod sa sitwasyong ito. Sabi niya, there's no way to run, there's no place to hide. Isang matapang na pahayag tungkol sa kawalan natin ng kontrol. Kung ang isang bombang kasing laki ng puno ng niyog ay ibinagsak sa ating bakuran mula sa malayo, wala tayong mapagtataguan. Walang bunker na sasapat, ang ordinaryong tao ang magiging collateral damage sa laro ng mga higanteng bansa. Napakalinaw at nakakakilabot na imahen yan. Pagkatapos ilatag ang malawakang bantang iyon, may isang malaking pagliko sa dokumento. Inilipat ni Ulalo ang usapan sa isang mensahe na mas personal. Ito yung ikalawang pangitin niya, di ba? Oo, nung umaga ring iyon ng Nobyembre 6. Ang nakakabighani rito ay kung paano niya isinama ang mga napaka-ordinaryo at partikular na detalye ng araw. Kinuwento niya na pagkatapos mag-almusal bandang 7:45 ng umaga, inantok siya. Sinabihan niya yung isang nangangalang Susan na gisingin siya ng 8:30 ng umaga. Tama. At nang makatulog siya, narinig niya ang isa na namang boses na nagsabing, nag-umpisa na ang mga satanas. Kaya napuwersa ang mga tao sa lugar nila. Tapos nagising siya kasi tumunog yung Facebook Messenger niya. Oo, naiwan palang nakalagin. Yung paghalo ng tunog ng messenger sa isang banal na pangitain, napakakaiba talaga. Pero yung kaibahan ng napaka-mundane na detalyeng iyon kumpara sa bigat ng salitang Satanas, diyan nagbubukas ang mas malalim na diskurso. Dito natin makikita ang pinaka-radical na punto sa buong pananaw ni Ulalo. Yung theological twist niya. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, sinisira niya ang buong tradisyonal na konsepto ng demonyo na nakasanay natin. Ipinapaliwanag ng teksto na walang literal na demonyong espiritu. Walang bumubulong sa tenga ng tao para gumawa ng masama. Wala. Ayon kay Ulalo, ang tunay na demonyo ay ang mismong tao. At nagbigay siya ng napaka-espesipikong mga halimbawa mula sa lipunan. Tunumbok niya ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Tunungkoy niya yung customs at BIR. Pati mga tiwaling pulis, kasama dyan. At ang mas mabigat, pinunterya niya maging ang mga nasa loob ng simbahan. Ang mga mapagkunwaring pari at pastor. Sila daw yung mga taong kabisado ang Biblia, pero paglabas ay patuloy pa rin sa panalamlamang sa kapwa. Diyan mo makikita yung susi sa pananaw niya. Susuriin natin kung bakit gumagawa ng masama ang tao ayon sa teksto niya.
hindi dahil sa supernatural na impluensya, kundi dahil sa kagamahan at katamaran. Gusto ng madaling pera. Mismo, pinupula niya yung mga taong nagsisimba, ginagamit ang krus, pero paglabas, nalalamang ng iba. Ang tanong niya, paano ka mabulungan ng demonyo sa loob ng banal na lugar? Ang sagot, hindi ka binulungan. Ikaw ang pumili nun dahil gahaman ka. At isipin mo kung gaano kapraktikal at kalakas ang ideyang ito para sa atin. Inaalis nito yung palusot natin. Matagal na tayong sanay na magsabi ng, pasensya na demonyo lang ako. Oo, nadala ng tukso. Kinakalas ng pilosopiya ni Olalo ang palusot na yan. Ang buong responsibilidad ng kasamaan, maliit man o malaki, ay nasa malayang pasya o free will ng tao. Wala kang pwedeng sisihing invisible entity? At bakit natin pinag-aaralan ito? Kausapin kita ng direkta ngayon. Ikaw na nakikinig, bakit mahalaga ang mga dokumentong ito? Kasi napakagandang halimbawa nito kung paano pinoproseso ng isang ordinaryong tao ang mga nakakapanghilakbot na balita sa mundo. Giyera sa malayo, banta sa ekonomiya, inilalagay niya ito sa isang personal at espiritual na konteksto. At dito rin idinidiin yung timbang ng mabuti at masama. Ayon sa teksto, ang kaligtasan ay wala sa kawalan ng sakit. Tinawag pa nga niyang sipon lang ang sakit kumpara sa kasamaan ng tao, di ba? Ang tunay na paraiso o impyerno ay nakadepende lamang sa kung pinili mong gumawa ng kabutihan o kung pinili mong manlamang ng kapwa. Napakalaki ng sakop ng mga ideyang tinalakay natin. Pagsama-samahin natin sandali. Mula sa malawak na banta ng pagkawala ng langis dahil sa BRICS at Middle East, Hanggang sa mga lumilipad na misil na parang puno ng niyog. na magpapawalang silbi sa pinakamalakas na militar, At pababa sa napaka-personal na ideya na ang demonyo ay hindi isang halimaw na may sungay, kundi ang taong nasa harapan mismo natin. kaya bago tayo magtapos, gusto kong mag-iwan ng isang malalim na tanong para sa iyo na nakikinig. Base sa material na pinag-usapan natin, ayon kay Olalo, ang langit at impyerno ay nakabatay sa ating mga konkretong aksyon sa kapwa dahil walang espiritong manunukso na masisisi natin. Totoo, kung tatanggapin natin na ang kasamaan ay purong pagpili lamang ng tao nang walang supernatural na impluensya, mas nakakatakot ba ang mundong ginagalawan natin? Dahil ang mga halimaw ay ang ating mga kaklase, katrabaho o pinuno natin. O baka naman, mas nagbibigay ito ng pag-asa. Mismo, dahil kung tayo lang ang pumipili ng kasamaan, nasa sariling mga kamay natin ang buong kapangyarihan upang itigil ito. Isang napakabigat na kaisipan iyan. At makikita mo na may malaking halaga talaga ang pagbusisi maging sa mga pinaka-hindi pangkaraniwang sources tulad nito. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa talakayan ito. Iniiwan namin kayong nag-iisip at patuloy sana kayong maging mausa. Hanggang sa susunod. Thank you so much for patiently listening the audio recording of God's message written by Narciso Olalo on November 6, 2023. Sa mga Pilipino, alam ko kilala nyo si Narciso Olalo kasi viral na ito sa Facebook. Ang AI conversational explanation is taken from the original God's message na nakapost sa Facebook account ni Narciso Olalo. At ito ang mensahe ng Diyos para hindi na kayo mahirapan maghanap sa Facebook account ni Narciso Olalo. Narciso Olalo, November 6, 2023. Mensahe ng Diyos. Habang nakaupo ako, naririnig ko ang boses ng Diyos na sumigaw na napakalakas ang sabi, "Hello America." Sinundan ito na ang sabi, "The biggest motto in the world." Nasundan uli na ang sabi, "Leave the city or the serial killer." Ang boses ng Diyos. Sabay, bigla ako nagising. Umaga na pala ang mensahe ng Diyos. Kung kayo ang magbasa, anong mensahe ng Diyos ang pinarating niya dito? Sa mga magpaliwanag, good luck and God bless sa lahat. Ang sa akin, gawin ko sa Zoom. This is the English translation for those people who cannot understand a Filipino language. November 6, 2023, God's message.
While I was sitting, I heard the voice of God shouting very loudly, "Hello, America," the biggest motto in the world. And he continues saying, "Leave the city or the serial killer," the voice of God. Suddenly, I woke up in the morning. This is God's message. If you are the one to read what message of God did he deliver here, everyone is invited to explain the meaning of this message. Good luck and God bless everyone. I will do mine on Zoom. So, ito ang mensahe ng Diyos na sinusulat ni Narciso Olalo at ang explanation ay naka-live sa Zoom and it's also posted in Narciso Olalo's Facebook account. Now, this is another God's message. November 6, 2023, on the same day, mensahe ng Diyos. Habang nag-computer ako, pagkatapos nag-almusal, inaantok ako. Sabi ko kay Susan, matulog muna ako. Gisingin niyo lang ako ng 8:30 dahil 7:45 pa. Humiga ako, sabay nakatulog. Sa pagtulog ko, may mensahe. Narinig ko ang sigaw ng boses ng Diyos. Ang sabi, nag-umpisa na ang mga satanas, kaya napuwersa na ang mga tao sa lugar nila. Ang mensahe ng Diyos, sabay nagising ako. Sa ring ng messenger ko, hindi ko pala na-sign out ang FB ko. Ang mensahe ng Diyos. Kung kayo ang magbasa, anong mensahe ang pinarating ng Diyos? Dito. Good luck sa magpaliwanag. Ang sa akin gawin ko sa Zoom. Ang lahat ng mensaheng ito ay ina-explain ni Narciso Olalo sa Zoom, via Zoom. At naka-posted ito sa Narciso Olalo's YouTube. At saka ang ginawa ko, I use artificial intelligence because this topic is very crucial nowadays with, world war news. Kailangan maintindihan ng tao kung ano ang mensahe ng Diyos tungkol dito. This is a divine warnings of God to everyone through Narciso Olalo. I am sure you are curious, sino si Narciso Olalo? I want you to go online and simply type the name Narciso Olalo and you will learn more about him. Thank you so much.